Sabi ko po sa lahat ng kababayan ko, sana unahin na lang siguro natin yung sarili natin bago sila. Kasi hirap pag unahin natin sila, hindi naman tayo nila inuuna, hindi rin tayo nila iniintindi. Viral si ate lagi. Nakikita ko sa newsfeed sa Facebook. Kaya ba marirealize na hindi nyo dapat kailangan ipadala lahat ng mga pera ninyo? Na kailangan mag-invest ka na para sa sarili mo, na kailangan mag-ipon ka na para sa sarili mo. Kahit asawa anak mo yan, kailangan nag-iipon ka, nagtatabi ka para sa sarili mo. Alam mo ba? Dahil sa mentalidad ng maraming OFW na pinapadala lahat ng kanilang sinasahod, maraming Pilipino ang nagtatagal sa abroad. Bakit? Walang naiipon. Kailan tayo nakakaisip na mag-ipon kapag kapagod ka na at matagal ka na, matanda ka na sa abroad? Eh kung inuumpisahan mo yan, early of your age, at the very young age na ikaw ay OFW, bisa na, maaga ka rin nag-retire. Maaga ka rin nakapagpundar na mas marami. Pero again, marami tayong binabayaran. So bilang isang OFW, ang paghawak sa pera, kailangan sinasamahan nito. Hindi dito. 5 dahilan kaya wala kang ipon. Una, hindi tamang pagbabudget. Ang hindi paggawa ng tamang budget sa bawat buwan ay nagiging dahilan upang hindi mo makita ng eksakto kung saan napupunta ang iyong pera, at dahil doon, ang plano mong pagtatabi ng pera ay nauuwi sa wala. Pangalawa, walang planong pinansyal. Ang kawalan ng planong pinansyal o partikular na target para makaipon ay nagdudulot upang mapunta ang iyong pera sa mga bagay na hindi mo naman higit na kailangan. Sapatos, damit, cellphone, ay ilan lamang sa mga bagay na nabibili mo nang hindi na pag-iisipang mabuti. Ang paglalagay ng eksaktong halaga ng ipon na gusto mong makamit, halimbawa ay 10,000 piso kada buwan, maiiwasan mong gumastos para sa mga bagay na hindi mo naman talaga lubusang kailangan. Pangatlo, emergency fund. Madalas mong nararanasan ang pagdating ng mga bagay na hindi mo inaasahan, na kung saan kailangan mong maglabas ng pera. Halimbawa ay nasirang appliances, sasakyan o karagdagang bayad sa regular na bayarin ng pamilya o hindi inaasahang pagkakasakit. Ito ay nagiging sanhi upang ang perang nakalaan para sa iyong ipon ay magamit mo sa mga nasabing karagdagang gastusin. Dahilan upang wala kang mailagay sa iyong ipon. Ang paglalaan ng pera sa iyong emergency fund ay makakatulong ng malaki upang makamit mo ang iyong money goal. Ika-4, madalas na pangungutang o hindi pagbabayad ng utang. Ang madalas na pangungutang ang isa sa suliranin ng maraming tao na nagiging sanhi upang lalong hindi makapag-ipon. Gaya ng naunang nabanggit, kung ikaw ay may financial goal, hindi ka mangungutang sa ibang tao. Ang isa sa nagiging dahilan ng labis na pangungutang ay ang paggastos ng pera na higit sa iyong kinikita. Ito ay maiiwasan kung ikaw ay nagbabudget, may planong pinansyal at emergency fund. Sabihin na natin na ikaw ay may pagkakautang na pera, ang tamang pagbabayad nito ay isang hakbang para makapag-umpisa kang mag-ipon ng pera. At ikalima, maraming dahilan kaya hindi nag-iipon. Siguro ay narinig mo na ang madalas na dahilan ng taong walang ipon. Gaya ng maliit lang ang sahod ko, walang nagturo sa akin paano mag-ipon. Hindi ako magaling sa number, maraming gastusin sa bahay, ay ilan lamang sa mga dahilan ng taong hindi nakapag-iipon. Subalit ang lahat ng mga dahilan na yon upang hindi makapag-ipon ay magtutulak sa iyo para makaranas ng kahirapan sa darating na hinaharap. Ang tamang kaalaman sa pananalapi at pag-iwas sa 5 dahilan kaya wala kang ipon na nabanggit sa videong ito ay makakatulong sa iyo upang makapagsimula kang mag-ipon. Sa panahon ngayon, hindi na maaaring gawing dahilan ang wala kang kaalaman pagdating sa pananalapi. Dahil sa internet at konting pag-search kay Google, matututunan mo hindi lamang tungkol sa tamang paghawak ng pera kundi matututunan mo rin ang marami pang bagay na gusto mong matutunan. YouTube, Facebook, Google ay ilan lamang sa mga site na pwede mong puntahan upang matuto. Abangan ang mga susunod ko pang video na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-click ng like at mag-comment kung ano ang monthly ipon na target mo at paki-share na rin para sa ibang gustong magsimulang mag-ipon ng pera. Salamat sa panunood.